Meron pong isang Afrikana na paki-elamera. Buenas tardes, guapo, ¿qué tal? Estoy bien aquí. Bien, ¿por qué te no miras la cámara? Más mejor eso. ¡Wow! Hey! Ayan po mga amigo, nandito po tayo sa pinapagawang tindahan ni Tia Celsa. Kasama si Elvis Guapo, si Samedi Guapo, at si Tia Celsa Guapa. Ayan. At sabi 3 days daw po ay matatapos na ito. Pero mukha naman po matatapos ito mga amigo ng 3 araw. Grabe yung semento, yung hollow blocks dito, matibay. Hindi kagaya sa atin, nababasag agad eh. Ayan, hindi sila lalagyan ng mga bakal-bakal, no? Wala nang bakal-bakal. Ganyan na siya. So, tataasan daw to eh. Esta puerta na ba yan? 2 puerta? Dalawa ang pintuan. Pero esto, aquí, Elvis, aquí tiene puerta. Aquí tiene una puerta. También puerta? Sí, esta puerta está abierta. Gente puede entrar aquí para que yo pueda pasar. Tatlong pintuan. Pintuan papunta kila Chamame. Tapos pintuan sa papunta rito sa tindahan. Tapos isa dito. Pasasaan ba mga amigo't matatapos din ito? At también rebocar ha? Elvis, rebocar. No? Oh. Después poner maganda lagyan ng wallpaper kaysa pintura para maganda. Sa labas pwedeng pintura tapos sa loob lagyan ng wallpaper. Maganda sana kung lalagyan ng aircon no. Para siyang parang Alphamart. Alphamart ba tawag doon? Maganda no. Maluwang 'yan kapag ka natapos. Tapos pwedeng maglagay ng mga istante-istante. Tingnan natin kung paano mapapaganda itong tindahan ni Tia Celsa. Ano kaya pintuan ang ilalagay dito? ¿Qué clase de puerta to poner? ¿Qué clase de puerta to poner aquí? Madera. Madera? Maganda sana kapag gagawin itong parang sari-sari store tapos merong tindahan ng mga Filipino food. Maganda kung merong lababo. Pero ang maganda dito kapag nalagyan ng mga upuan tsaka lamesa. Mabilis silang magtrabaho. Kaya nga lang, hindi kagaya ng sa Pilipinas na may mga bakal. Nilalagyan ng bakal, di ba? Yung may mga pataas na ganun. O kaya yung pa ganun, nakaganyan yung bakal tapos pataas. Usually, yung mga yari ng mga kasi dito, ganyan lang. Ganyan yung yari ng mga bahay dito. Walang masyadong bakal-bakal. Kasi nga wala naman lindol dito. Sana matapos ng maabilis. Excited na akong bumili ng mga ng mga pwedeng ilagay dito sa may tindahan ni Tia Celsa. Aayusin natin 'to, pagagandahin natin. Ayos sana kung andito si Batya ay makakatulong nila sa Midi tsaka ni Elvis Ewan ko bakit hindi marunong si Elvis rebocar. Hindi siya marunong magplatada. Hindi ako naniniwala na hindi marunong si Elvis magplatada. Kasi marunong magganito Sabi lang ni Tia Celsa, ewan ko kung bakit, anong reason? Bakit hindi si Elvis ang pinagpaplatada dito? Pero sa Elvis to sabi rebocar, no? También baldosa? ¿Montar baldosa? Sí. Sí, baldosa sí.
Solo tú no sabe de electricidad. Solo electricidad. Ah, solo electricidad, todo saber. Madera, todos. Sí, solo electricidad sí que no. Ajá. Yo no sé electricidad. ¿Por qué tu mamá ha dicho tú no sabes revocar? Pero cuando tú saber esto, todo persona puede revocar, ¿no? Solo electricidad tú no sabes. Sí, solo electricidad. Solo electricidad. ¿Por qué tu mamá ha dicho Paulino va a revocar esto? Sí, otro trabajo que claro decir Paulino no va a hacer. Buenas tardes antes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marites? Mal. Mal. Sí, ¿por qué tú has dicho Elvis no sabe revocar? Él sabe revocar. Yo no he visto el revocar, yo sé que es el carpintero. Y si él sabe revocar, no hay problema. Ah. Oh. Yo sé que... Uy, no puede. Chamame, no tiene problema. Chamame, no tiene problema. No hay issue. Oh. Hanap si Chamame kay Paulino. Nung pala si Elvis marunong naman palang mag-platada. Sabi ko kay Chamame, meron bang issue? Wala naman daw issue. Kung silang dalawa lang magpaplatada, de okay. Kung kasama si Paulino, mas okay, di ba? Mas mapapabilis. Kasi 3 araw nga lang daw nila tatapusin to. Pangalawang araw na, ayan. Titingnan natin. Baka pangatlong araw, sinasabi ni Elvis, yung mga pader lang, pero wala pa yung bubong. Pero nagugulat kasi kung magtrabaho dito kay Elvis. Kapag nagtrabaho si Elvis, dire-diretso hanggang gabi. Hindi siya humihinto hanggang hindi talaga siya pagod na pagod. Masipag din pala tong si Samidi. 'Di ba? Ang galing umano ni Elvis mag-asintay. Asinta ba tawag? Pero alam nyo, wala konting semento lang nauubos dito. Konting semento pag sila matabang silang ng semento. Hindi kagaya sa atin. Ibang-iba nga sila, yung ibang-iba nga yung construction dito. Yung paggawa ng bahay, lalo na building. Pag nakita niyo po yung building doon sa pinapagawa, natabingi, pero tabingi talaga. Diretso pa rin yung paggawa niya kahit na ganun yung building, kahit na naka-slant. Ayan pa mga amigo, after 1 hour ay ganyan na po ang natapos. So maaga po dito, alas 5 pa lang po. At siguro mga hanggang alas 8 ng gabi yan magkatrabaho tong si Elvis. Tiempo, no? Meron pong isang Afrikana na pakialamera. Ay, Mama Rita, aquí eh. Well, si Tio Celsa, tumutulong na napakabagal daw ni Elvis. Na hindi. Si Chamame, maraming alam yan. Oh. Ginaganon-ganon pa niya oh. Saan po kayo nakakita na isang Afrikana nagko-construction worker? Ang pangalan po ay Tia Celsa. Pagkayaring magluto, tapos ayan, balik trabaho na naman ang inyong Tia Celsa. Mga Marita, viran kita pera. Kanin senyal esto? Ha? Chamame, kanin senyal? Tu abuela, tu abuela. Di naman marunong eh. Oh. Sige, kaya mo yan, Chamame. Ang saya. Sa Manila. Ang saya. Sa Manila. Ang saya. Sa Manila. Ang saya. Sa Manila. Nagaya na si Mahmoud. Bukan di. Kaya ora terminar umpisar Elvis? Ha? Kaya ora to umpisar? De trabaho. Alas 2, una, sí. Alas 2? A la 1. Alauna? Solo alauna? Sí. Alauna daw nagsimula si Elvis. Ilang oras pa lang oh. Guru dega, tua mansao. No ba cayer ha? Elvis ha? Cuando cayer? Peligro. Gundu.
Nada de cocinar. Kosinar? Ano yung kosinar? Vamos así. Magluluto daw siya, sabing ganon. Hinatak na ni Tia Cesa kasi daw gusto ni Mamud magluto daw siya dito. Kusinar. Maloko talaga tong si Mamud eh. Palagay niyo po mga amigo, ano ang magandang ano dito? Anong magandang ipangalan? Sari-sari store de Elvis? Elvis de Chicksilogan? O Tapsilogan? Ano ba? Gagawin itong parang sari-sari store na mayroong pwedeng magbenta ng mga street food mga amigo. So, tingnan natin kung ano ang kalalabasan. Pero for the meantime, ay antayin natin hanggang bukas. Sabi ni Elvis ay matatapos ito. Tamang-tama ito mga amigo. Pagka umuwi kami ng Pilipinas, meron sila talagang negosyo. So, pwedeng itong punuin ng mga tinda. Kasi buong, ang dami pong mga bahayan dito eh. Kesa nagpupunta pa sila sa kalsada. Marami, may mga bahayan pa dito. Bahayan doon. Yan, paikot yan. So, maganda kapag napuno ito ng mga paninda. Talagang sari-sari store na. O gawin nating maganda kung parang 7-Eleven. Hindi, joke lang po. Bahala na po kung ano po ang mangyayari sa mga susunod na kabanata. Ang mahalaga po mga amigo ay matapos ito at makapagsimula yung pagbebenta. Kasi po napakabenta po ng mga pagkaing iniluluto namin dito sa Ekuko. So magkaroon ka lang ng 4 o 5 lamesa dito na may mga upuan. Tapos magbenta ng mga soft drinks. Pwede na kami magbenta ng mga soft drinks. Oo, wala na magagalit kapag nagbenta kami ng soft drinks dito at saka yung mga inumin. Kasi itong place na ito ay pag-aari na nila Tia Celsa. So excited ako na matapos. 3 araw, ewan natin. Pero pag natapos ito, tingnan po natin kung ano ang maghingi ako ng suggestion sa inyo kung paano ang gagawin. Paano gagawin sa loob? Anong pintura? O wallpaper ba? O lagyan natin ng aircon? O lagyan natin ng mga halaman dito? 'Di ba? Kakaiba. Parang Filipino style na mga sa atin, mga tindahan. Salamat po mga amigo at bukas po muli. God bless po. Share niyo po ang ating video mga kababayan ko. Excited ako sa tindahan ni Elvis. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.